Magandang araw sa lahat ng aking mga masugid na supporters, sa aking mga followers and viewers. Shoutout sa star senders na nagbibigay sa akin ng pailaw sa aking bahay. More thank you po sa inyo at God bless you as all. Nandito na tayo sa part na nandito tayo sa ating garden at ito nga ang aking ipapakita sa inyo. May dala pala ako niya ng krodo at gatong at uling. Dahilan nga at magpapausap tayo mga idol para lumayas yung mga insect bites na nangangagat ng ating bunga ng ampalaya at ng mga ano pa man nating mga bunga ng ating tanim. Nakailan nga palang pasidrit ako dyan. Ang pagpapasindi ay hindi nabubuhay dahilan nga namamatay. Yung iba kasing kahoy ay basa pa. At ito nga sa part na ito, dito na rin tayo nagkakapi. Sinasamahan natin ang ating mga halaman at nagpapalipas ng oras hanggang 9 AM. Kung nakikita ninyo, ang bunga ng ating mga sitaw ay malulusog at matataba dahilan nga ito ay ating alaga, fertilizer organic lang ang ating mga tanim. Iikot ko nga pala kayo at igagala ko kayo dito sa aking gardening. Yung mga buto ng sitaw na hinagis ko dyan ay nagsibuhay na sila at nadami sila mga ka-idol. Kaya ayan, no, mapapansin mo ang dami nila. Kaya pag yan naglakihan ay marami na tayong sitaw na magugulay everyday. Yung ating mga dahon ng ampalaya ay naninilaw dahilan may mga insect bites. Hindi ko alam kasi baka mayroon talaga nangangagat o nangangain sa ating mga dahon na naninira ng tanim. At yan nga ang ating problema, kinakain ng mga insekto ang ating bunga ng ampalaya at ganun din yung ating sitaw. Kaya sa part na ito ay binalikan ko ang aking pinasindi na ating ay pausok sa ating mga halaman. Ang kagandahan nga ng mga ka-idol ka-farmers ay ating pwedeng labitin ng ating pausok dahil nga ito ay nasa aluminium na hindi siya masusunog gawa na mayroon niyang abo sa gitna. Kaya kahit saan natin siya ilipat-lipat kung saan ang part ng halaman natin ay doon natin siya itatapat basta malayo lang sa pinakampuno at para hindi siya makaroon ng init. Ay ang kukulit nga pala ng ating mga ampalaya, naglalawitan ng mga sanga-sanga kaya yan araw-araw ko yan sila at inaangat at para doon sila maggapang sa kanilang mga daydayan kaya kung hindi mo naman tuturuan ay hindi talaga matututo. At pagkatapos nga natin sa ating mga ampalaya, nagawin naman tayo dito sa ating big eggplant na ating tanim na pamunla na siya ang ating gagawing para magdami sila. At sabi nga ng ating mga viewers ay maganda nga daw ang aking eggplant na aking pamunla ay magdadami daw ito dahilan nga daw ay maganda ang kanyang variety. Napakaganda daw ng bunga at sinukat ko na nga ito at umabot nga ng 2 dangkal kung ito nga iyon na yung isasakto hanggang sa dulo. Hindi ko nga rin alam kung bakit nga lumaki ito si talong dahil nung nakaraan naman ay hindi naman siya ganyang kalaki habang tumatagal hanggang gumugulang siya ay naglalaki siya at araw-araw kong kinakausap na sabi ko sa kanya maging maayos siya at maging malusog para naman meron akong pamunla. Hindi ka nga makakamove on kung iwanan mo kaagad dahil talagang hangang-hanga ka sa kanyang laki at sa kanyang kinis ng balat niya. Talaga namang mamis ka at yan ikinikis ko pa bago ko yan iwanan kasi nga hinakausap ko yan lagi, iniisip ko parang tao lang. Tingnan nyo naman at dilaw na siya, diba mga ka-idol? Ano sa tingin ninyo? Pwede na ba yan siyang pitasin? Char, kung inyong naibigan ng aking mga video, baka naman pwede ko kayong mahiya ng konting effort na sana ipakishare naman ninyo ang aking munting paghahalaman dito sa garden. For the first time ko nga palang mag-alaga ng halaman na ganito karami. Dahil dati ay isa-isa o 2-3 lamang aking inaalagaan. Pero ngayon talaga hangang-hanga din talaga ako sa aking kakayahan, sa aking mga kamay. Sa sipag ko talagang mag-garden at magukay ng lupa ay talagang nagawa ko rin talagang makapagpalago ng aking halaman na wala naman akong ginamit na ibang mga fertilizer o anumang chemical na ginagamit ng mga ka-farmers. Madaming nagsabi na mataba daw yung lupa na aking pinagtataniman kaya naman siguro nga naman ay mataba talaga ang lupa na pinapwistuhan ng aking mga halaman at ito nga ang ganap. Ilalakad ko nga kayo at isasama sa aking video at nandito na tayo sa part ng pamimitas ng ating mga gulay. Tara po, let's go. Samahan niyo po ako sa pamimitas ng okra at sitaw. Araw-araw nga pala ako mga ka-idol nakakapitas ng okra at sitaw dahil nga ang okra ay 1 araw or 2 araw ay malalaki na ang bunga nila. Pag yan sila ay nagsimulang lumabas sa kanilang pagkakabulaklak ay nabubuo sila at mabilis lang silang lumaki. Kaya 1 and 2 days lang ay napipitasan ko na. Yung iba ay araw-araw talaga. Alternate yung iba. Same sila ni sitaw, mabilis lumaki kaya araw-araw ko rin napipitasan si sitaw kahit hindi ganong karamihan ay sakto naman sa pang araw-araw kahit paano ay nakakagulay. At meron din nga pala akong talbos kamuti dyan pero hindi muna ako pumitas ng talbos kamuti dahil nakuhaan ko na siya kahapon. Kaya ngayon ay hindi muna, pass muna tayo sa talbos kamuti at ito ang aking ibabahagi sa inyo. Ganito nga pala karami ang aking na-harvest today kaya ito ay aking pinasasalamat sa Diyos na binigyan niya ako ng kakayahang makapagtanim sa kalusugan na binigyan niya sa akin. More thank you talaga. At nandito na tayo sa part na atin na niluto ang ating sitaw at si okra. Ayan ay in-steam ko lang, nilagyan ko sibuyas at magic sarap.
At iyan nga luto na. Kakain na nga tayo at i-ready na natin ang ating mga pagkain. At ganito nga ang ganap, di ba? Wow! Ayan ang aking kanin, yan ang aking sitaw, yan ang aking okra. At meron tayong bagoong. Siyempre, bago tayo mag-umpisa sa aking pagkain, mananalangin muna tayo at magpapasalamat sa Diyos sa blessing na binigay niya sa atin. Sobrang saya pala at sobrang ganda na pakiramdam pag nakakapitas ka sa iyong sariling pinaghirapan at hindi mo nabibilihin. Dati binibili ko talaga yan. Mahal yan, kahit mahal ay binibili ko. Nakaraan kasi nung tag-araw ay sobrang mahal ang mga gulay kaya naisipan ko talagang magtanim kahit summer. So ito nga kasabay kong aking kapatid na si Ate Sally. Kung kumain napansin yung kanyang atar ay ganyan na talaga ang kanyang nyulok sa kanyang panibagong buhay. Huwag na kayo magtaka dahil ang kapatid ko ay mayroong something minsan okay o minsan good. Kaya ako nagsisikap sa akin pag-vlog dahil kukwento ko nga pala sa inyo, hindi nga lang pala ito ang una kong account. Yung una kong account na Facebook profile ay na-demonetize dahil nga nakaroon ako ng labag doon sa kapalisi ni Mita. Hindi nga po ako nabigyan ng aking sahod doon. Dapat sana ay nagsahod na ako. Pero nagkaroon ako ng violation. Restricted ang aking profile account. Kaya gumawa ako ng bagong account. At sana dito sa aking bahay, supportahan nyo naman ako. Sana nandito ang inyong mga yakap at higpit. Sobrang hirap na magkaroon ka ng demonetization sa iyong account. Kaya sobrang ingat na ako dito. At kung maaari ay magiging original na lang ang ating mga video post. Dahil huwag muna tayong kagamit ng mga music. At sa mga baguhang katulad ko, kung maaari, huwag muna kayong gumamit ng mga may music. Lalo't mga trending music. Dahil magtatagalan kayo mabigyan ng invitation ng content monetization na bagong update ni Mita. Isang taon ko ring pinaghirapan pero binawi ng lahat ni Mita. Nawala ang aking mga tools na pinaghirapan na isa-isa kong nabuksan. Nagla-live araw-araw, gabi-gabi. Mahirap at paulit-ulit kami nagkakaroon ng mali kaya napupunta sa pagkaroon ng violation at nagkakaroon ng bakat ang ating mga copyright music. Kahit yan ay dinilit nyo na, yan ay nagkakaroon tala ng bakat. Parang bakas din sa Facebook. Hanggang dito na lang po. Pakishare naman ang aking vlog para maraming nakaalam.